na ng ingay sa dami ng tinig. May isang pangakong sa puso ay tinig. Hindi matitinag, hindi mabubura, sandigan ng bayan, gabay sa tuwina. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan sa mandako ng mundo. Mula sa lansangan hanggang sa himpapawid, ang tunay na kwento aming ihahatid. Walang kinikilingan, walang itatago, dahil sa Bigwas News ang tama ang plano. Bigwas na tumatama sa maling balita, liwanag sa dilim, pag-asa ang dala. Sa bawat pag-ulan, dangalang kaakibat, para sa Pilipino, kami ay laging mula. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan, saan mang dako ng mundo. Bigwas News Philippines, katotohanan, serbisyo, Pilipino. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at ganun magandang umaga din sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre magandang umaga sa ating buong bansa. Akat ako ang inyong makakasama ngayong araw para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Ako ang inyong magiging tagapag-ulat, Ronnie Abile. At para sa ulo ng ating mga balita. Arangkada Bigwas Balita Headlines. Para sa ating balitang international mga kabigwas, 5 katao sugatan matapos tamaan ng rocket ang Baghdad International Airport. Sa isa pa nating balitang international, Trump at Starmer nagtalakay ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at gitnang silangan. Sa atin naman balitang national, Pamilya Villar binigyan ng palugid ng DOJ para sa counter affidavit sa kaso ng SEC. Anti-Bullying Act of 2013 nais amyendahan at ang balitang yan ay ihatid sa atin mamaya lamang ni kasamang Robert Ramiro. Ilang miyembro ng NUP di umano'y kontento sa liderato ni House Speaker Bogie D. At sa atin naman isa pang balitang National Contingency Framework para sa proteksyon ng mga OFW itinanawagan sa Senado. At para sa detalye ng ating mga balita. Bigwas Balita International.
Para sa ating balitang international, 5 katao sugatan matapos tamaan ng rocket ang Baghdad International Airport. Sugatan ng 5 katao matapos tamaan ng rocket attack ang Baghdad International Airport sa Baghdad, Iraq nitong linggo ayon sa otoridad ng bansa. Batay sa pahayag ng Security Media Cell ng pamahalaan ng Iraq, kabuuang 5 rocket ang pinakawalan patungo sa paliparan at sa mga kalapit na lugar. 4 sa mga nasugatan ay empleyado ng airport at mga security personnel, habang ang isa naman ay isang engineer na nagtatrabaho sa lugar. Ayon sa paunang investigasyon, ilan sa mga rocket ang direktang tumama sa paliparan at sa isang water desalination plant sa paligid nito. Mayroon ding projectile na bumagsak malapit sa isang detention facility kung saan nakapiit ang mga hinihinalang kasapi ng Islamic State. Pati na rin ang ilang airbase ng militar ng Iraq na matatagpuan sa tabi ng pasilidad na ginagamit ng United States. Natukoy din ng mga security forces ang pinagmulan ng pag-atake matapos matagpuan ng isang launchpad sa lugar ng Al-Radwania na nasa timog kanlurang bahagi ng Baghdad. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang nasa likod ng insidente at posibleng motibo ng pag-atake. Sa isa pa nating balitang international, Trump at Starmer nagtalakay ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at gitnang silangan. Nagkaroon na ng pag-uusap sina US President Donald Trump at United Kingdom Prime Minister Keir Starmer upang talakayin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at ang patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Downing Street, kabilang sa kanilang napag-usapan ang kahalagahan ng pagpapanatiling bukas at ligtas ang nasabing mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Tinalakay rin ng dalawang leader ang mas malawak na usapin kaugnay ng kasalukuyang kaguluhan at hidwaan sa naturang rehiyon. Magugunitang nauna nang nanawagan si Trump sa ilang bansa kabilang ang China, Japan, France, South Korea at United Kingdom na magpadala ng mga warship upang tumulong sa pagpapatrolya at seguridad sa Strait of Hormuz. Ang naturang lugar ay isa sa pinakamahalagang daanan ng mga barkong nagdadala ng langis sa buong mundo, kaya't anumang tensyon o kaguluhan sa lugar ay may direktang epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya at kalakalan. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:08 ng umaga at tayo magpapatuloy para naman sa ating balitang nasyonal. Bigwas Balita National. Sa ating balitang nasyonal, Pamilya Villar binigyan ng palugit ng DOJ para sa counter affidavit sa kaso ng SEC. Nagbigay ng higit 1 buwang palugit ang panel ng mga piskal ng Department of Justice para sa Pamilya Villar upang makapaghain ng kanilang counter affidavits kaugnay ng reklamong isinampa laban sa kanila. Ang desisyon ay kasunod ng kahilingan ng pamilya na magkaroon ng karagdagang oras upang maihanda ang kanilang kontrasalaysay sa kasong inihain ng Securities and Exchange Commission o SEC. Itinakda ng DOJ ang susunod na preliminary investigation sa Abril 20 taong kasalukuyan kung kailan inaasahang iahain ng mga respondent ang kanilang mga pahayag at dokumento bilang bahagi ng kanilang depensa. Sa naunang naganap na pagdinig, iminungkahi ni Peter Ong, Senior Deputy State Prosecutor, na ang panunumpa ng mga sangkot ay gawin mismo sa harap ng DOJ panel
sa halip na sa ibang piskal upang masiguro ang wastong proseso ng investigasyon. Sinimulan na nitong Marso 16 ng DOJ ang pagdinig sa mga reklamong inihain ng SEC laban sa pamilya Villar at iba pang respondent. Kabilang sa mga ipinatawag sa investigasyon sina Manny Villar, Cynthia Villar at ang kanilang mga anak na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6 GIS ng umaga at tayo babalik mamaya mga kabigwas pagkatapos lamang ng ilang patalastas. O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naikot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. At ang oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:13 ng umaga at tayo magpapatuloy para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita at syempre para pa rin sa ating Balitang Nasyonal. Bigwas Balita National. Sa ilan pa nating Balitang Nasyonal, ilang miyembro ng NUP di umano kontento sa liderato ni House Speaker Bogie D. Inihayag ni Ronaldo Puno, Deputy Speaker at kinatawan ng Antipolo na may ilang miyembro ng National Unity Party o NUP ang nagpapahayag ng pagkadismaya sa pamumuno ni Bogie D, ang kasalukuyang House Speaker, dahil sa umano'y pagkakaantala sa pagpapalabas ng pondo para sa mga proyekto sa kanilang distrito. Ayon kay Puno, nababahala ang ilang kongresista nang malaman na minarkahan ng Department of Budget and Management o DBM ang ilang pondo para sa district projects bilang for later release dahil dito ay nagkaroon umano ng pangamba na maaantala ang pagpapatupad ng mga programang inilaan para sa kanilang mga nasasakupan. Dagdag pa niya, tatalakayin ng mga miyembro ng NUP sa panahon ng congressional break kung mapapanatili pa sila sa hanay ng House Majority o kung posibleng bumaba na sa kanilang mga posisyon. Gayunman, nilinaw ni Puno na hiwalay ang usapin ng pondo sa kanilang posisyon hinggil sa impeachment case laban kay Sara Duterte na kasalukuyang pinag-uusapan sa Kongreso. At para sa isa pa nating balitang national mga kabigwas, Anti-Bullying Act of 2013 nais amyendahan at ang balitang yan ay ihahatid sa atin ni kasamang Don Robert Ramiro. Ang Pilipinas ay bullying capital of the world ayon sa Program for International Student Assessment at batay sa report ng Congressional Commission on Education na 63% na grade 5 students ay nakararanas ng bullying sa paaralan. Kaugnay nito ay isinusulong sa pagdinig ng Committee on Basic Education na amyendahan ang Anti-Bullying Act of 2013 para matuldukan ang bullying sa bansa sa pamamagitan ng Zero Bullying Policy. Iminungkahi ni Senador Rapi Tulfo na mag-deputize ng karagdagang pulis sa mga paaralan, maglalagay din ng mga CCTV cameras sa mga classrooms at hotlines ng Department of Education para pagsumbungan ng mga biktima ng bullying. Papanagutin din ang mga guro
at mga magulang na hindi umaaksyon sa mga anak na bully sa paaralan. Ang pag-amyenda sa naturang batas ay dahil sa nangyaring bullying incident sa paaralan ng Kinarayan, Narbacan, Ilocos Sur kamakailan na nag-viral sa social media. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasama ang Don Robert Ramiro para sa isa pa nating balitang nasyonal. Oras natin ganap ng alas 6:17 ng umaga at tayo magpapatuloy pa mga kabigwas pa sa isa pa ng nating balitang nasyonal. National Contingency Framework para sa proteksyon ng mga OFW pinanawagan sa Senado. Nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa pambansang pamahalaan na bumuo ng isang National Contingency Framework upang mapalakas ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng senador na dating kalihim ng Department of Foreign Affairs na dapat paghandaan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng mga kaguluhan sa ibang bansa at ang mga pag-uga ng pandaigdigang ekonomiya na maaaring makaapekto sa milyon-milyong Pilipino na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Kaugnay nito, inihain ni Cayetano ang Senate Resolution number 343 na naglalayong hikayatin ang executive branch na bumuo ng isang komprehensibong National Contingency Plan. Layunin ng resolusyon na palakasin ang kahandaan ng bansa sa harap ng malalaking crisis, maging sa loob man o labas ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala ay hinihikayat ang pamahalaan na maglatag ng malinaw na balangkas na magsisilbing gabay kung paano maghahanda, kikilos at muling babangon ang bansa kung sakaling magkakaroon ng malawakang krisis. Isinusulong din nito ang mas mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang aktibong partisipasyon ng buong bansa sa mga hakbang sa paghahanda sa sakuna at iba pang pambansang emergency. At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:19 ng umaga. At batiin mo natin. Nag-comment sa ating Facebook Live kay Ma'am Noemi Winalingding. Ayan, sabi good morning Ronnie Abile. Good morning sa ating mga tech. Kay Tech Leo at Tech Aaron. Magandang umaga po Ma'am Noemi. At maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programa. Oras sa ating mga kabigwas, ganap ng alas 6:20 ng umaga at yan ang ating mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes, Marso 17, taong 2026 para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At sa ngalan pa rin ng ating General Station Manager Ma'am Noemi Cascara, sa ating program director kay Sir Jeffrey Balahonda, sa ating news director kay Ma'am Rose Dingding at sa ating mga technical side kay Tech Leo at kay Tech Huron. Ako ang inyong nakasama, Ronnie Abile, para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Magandang umaga sa inyo Pilipinas at magandang umaga sa buong Palawan.